Good day, sir. My name is Elsam Andalkulat, and the topic that I chose is the challenges in urban growth. So, the urban growth presents a complex web of challenges that strains a city's resources, environment, and social fabric. So, these challenges include infrastructure deficit, environmental risk, social inequality, and governance gaps. Requires careful management to ensure sustainable and equitable urban development. So number one is the infrastructure deficits. Rapid urban expansions often outpaces the development of essential infrastructure, leading to significant deficit. This includes inadequate water and sanitation systems, which can result in public health crisis and environmental pollution. So, yung infrastructure deficits, parang kulang o hindi sapat ang mga pangunahing kailangan ng isang syudad para sa lumalaking population nito. Habang dumadami ang tao sa syudad, mas kailangan ng mas maraming unang-una ay yung tubig at sanitasyon. Madalas kulang ang supply ng malinis na tubig at hindi sapat ang mga sewerage system. So, dahil dito, pwedeng magkaroon ng mga sakit at madumi ang kapaligiran. Ang pangalawa is transportasyon. Dahil mas maraming tao at sasakyan, nagkakaroon ng traffic congestions. Ito yung matinding pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan. So, dahil dito, nasasayang ang oras na pupunta sa pagtambay sa traffic ang pera, such as lost productivity at lumalala ang pollution sa hangin. Next one is the environmental risk. Urban growth significantly increases environmental risk. The expansion of cities often leads to the loss of green spaces and agricultural land, reducing biodiversity and ecosystem services. Increase impervious surfaces contribute to higher vulnerability to floods, while development in unsuitable areas can heighten the risk of landslide. Ang environmental risk ay yung mga panganib or peligro sa ating kalikasan na dulot ng mabilis na paglaki ng mga syudad. Kapag lumalaki kasi ang syudad, madalas nangyayari ang mga sumusunod na ito. Unang-una is yung mas madalas na pagbaha. Dahil mas maraming semento at kalsada na hindi kayang sumipsip ng tubig, mas madali tayong bahain kapag malakas ang ulan. Pangalawa naman is mas mataas na panganib sa landslide. Kapag nagtatayo tayo sa mga lugar na hindi dapat tayuan, tulad ng mga gilid ng bundok, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng landslide. Pangatlo is pagod na resources. Dahil mas maraming tao, mas malaki ang demand sa tubig at kuryente, kaya mas napipiga ang ating natural resources. Ang next is the social inequality. Urban growth can exacerbate social inequality by creating a stark divide between formal communities and informal settlements. Formal communities often benefit from better access to services, infrastructure, and security as they are typically included in urban planning processes. In contrast, informal settlements, often inhabited by low-income populations, are frequently excluded from planning and development, leading to a lack of basic amenities, insecure housing, and marginalization. Kung kapag lumalaki ang syudad, tumataas ang panganib sa kalikasan, nauubos ang mga puno at sakahan kaya nababawasan ang biodiversity. Mas madalas bumaha at mag-landslide dahil sa mga sementadong kalsada at gusali, lalo na kapag masama ang panahon dahil sa climate change. Pati paggamit natin ng tubig at kuryente, mas tumitindi rin. Basically, mas nagiging delikado ang kapaligiran natin kapag mabilis lumalaki ang ating syudad. Ang governance gaps ay parang may mga butas o kakulangan sa pamamahala ng gobyerno. Pagdating sa pagmamanage ng paglaki ng syudad, ito yung mga dahilan kung bakit hindi epektibo ang pagpaplano at pagpapatupad ng mga solusyon. So, ang punto dito ay kahit mahirap ang mga problema na dala ng paglaki ng syudad, yung mga nabanggit natin kanina tulad ng infrastructure, environment, etc., hindi ibig sabihin na palaging masama ang kalabasan. Pwede natin itong i-reboot or kontrahin. So, paano? Sa pamamagitan ng pag-highlight na kung maayos ang pag-manage sa paglaki ng syudad,
pwede itong maging number 1, economic development at innovation. Ang mga syudad ay sentro ng ekonomiya. Dito nagmumula ang malaking parte ng kita ng isang bansa. Pwede ito maging lugar para sa mga bagong idea at pagbabago such as innovations. Ang pangalawa is mas mataas na pamantayan ng pamumuhayan. Kung maayos ang pagpaplano, pwedeng tumaas ang kalidad ng buhay ng mga tao. Pangatlo is social mobilizations at empowerment. Ang mga syudad ay lugar kung saan mas madaling magkaisa ang mga tao para sa mga layunin nila at mas magbigay sila ng boses o kapangyarihan such as empowerment. Sa huli, ang paglaki ng syudad ay nagbibigay ng oportunidad para makabuo tayo ng syudad na mas magandang tirahan, livable, pataas para sa lahat, equitable at kayang bumangon kahit may problema, resilient.